Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Cybel P. Berdera. At ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa lexicon at syntaxes. Ano nga ba ang kahalagahan ng lexicon at syntaxes sa pagtuturo ng wika? So ngayon, ano nga ba ang kahulugan ng lexicon at syntaxes? Ang una nating tatalakayin ay tungkol sa lexicon. Ang lexicon ay isang paraan ng pagbuo ng mga salita. Ito ay ang mapanuring pagbuo ng mga salita na naglalayong makapagbigay ng kahulugan at definisyon sa mga bagay na may kinalaman sa araw-araw na pamumuhay. Ang lexicon ay hindi basta-basta isinasagawa ng hindi pinag-iisipan sapagkat ang resulta ng mga nabuong salita ay ipapakilala sa buong mundo para magamit sa lipunan. Ito din ay ang bokabularyo ng tao, wika, sangay ng kaalaman, nautikal o medikal man. Ito rin ang mga salitang ginagamit sa isang wika ng mga mananilita nito. Tinatawag din itong bokabularyo ng isang wika. Ang iba naman ay tinatawag din itong aklat na naglalaman ng salitang inaayos at karaniwang paalpabeto ng isang wika at binigyan ng mga kahulugan. Diba kadalasan nakikita natin sa isang aklat na may mga salita na inaayos ng paalpabeto at binibigyan ito ng mga kahulugan. At sa pamamagitan ng lexicon ay maipamahagi mo ang iyong nalalaman sa ibang tao kung ano ba ang dapat or ano ang tamang meaning or definition sa mga bagay na iyan. O sa madaling salita, ito ang mga koleksyon ng mga salita ng isang partikular na lengguwahe o propesyon. Mayroon ding mga proseso upang makabuo ka ng isang lexicon o vokabularyo ng isang wika. At dahil sa mga prosesong ito, marami ng mga salita o mga bagong salita na ating nalalaman at nagbibigyan ng meaning o definition upang malinang ang ating kaalaman. Ang una ay tinatawag na pagtatambal. Marami na ring mga salita ang nabuo sa pamamagitan ng pagtatambal ng mga morphema na naging bahagi na ng wikang Filipino dahil tinanggap ito ng masa. Ang halimbawa nito ay ang salitang dulawit, pinagtambal na dula at awit. Balarila, pinagtambal na bala ng dila. At bahaghari, pinagtambal na bahag at hari. Ang kasunod na proseso ay ang acronym. Hango ito mula sa mga inisyal o mga unang pantig ng mga salita. Ang mga halimbawa nito ay PAL o Philippine Airlines, NSO, National Statistics Office, NGAD, Gender and Development. Ang kasunod ay ang pagbabawas o clipping. Ang prosesong ito ay ang pagpapaikli ng mga salita na kadalasang ginagamit sa pasalitang paraan. At ang mga halimbawa nito ay phone o ang ibig sabihin ay telephone, doc na ang ibig sabihin ay doktor, at cubs na ang ibig sabihin ay kababayan. Ang kasunod ay ang pagdaragdag. Kung may mga salitang binabawasan, mayroon din namang dinaragdagan. So, ang mga halimbawa ng pagdaragdag ay ang salitang boss na ang ibig sabihin ay bossing at sampalin na ang ibig sabihin ay sampalilukin. Mayroon ding tinatawag na paghahalo o blending. Ang paraang ito ay ang pagbabawas at pagtatambal ng mga salita. Halimbawa, ang salitang crispy-licious na pinagtatambal na crispy at delicious. Gravy-licious na pinagtatambal na gravy at delicious. Banyuhay o ang pagtatambal ng bagong anyo ng buhay. Mayroon ding tinatawag na mga salita mula sa mga pangalan. Sa pagiging malikhain sa pagbuo ng mga salita, may mga pangalan ng produkto o brand na nagiging pandiwa.
May ibang brand na kinabitan ng panlapi tulad ng Xerox, nag-Xerox, magsi-Xerox at nagpa-Xerox. Mayroon ding brand ng produkto ay nagiging pangalang pambalana na kapag bumibili ng produkto ay ang brand nito ang sinasabi, tulad ng Tycon na imbes Florox ang ibig sabihin, ang itatanong ay mayroon ba kayong Tycon? At tulad ng Colgate, mayroon ba kayong Colgate na close-up? Yun ang mga halimbawa sa mga salita mula sa mga pangalan. Ngayon, dumako naman tayo sa syntaxes. Ang syntaxes or syntax, ang pagkakaalam kung paano pinagsasama-sama ang mga salita para bumuo ng mga parirala at mga pangungusap. Ito ay may kinalaman sa sistema ng mga tuntunin at mga kategori na siyang batayan ng pagbuo ng mga pangungusap. O sa madaling salita, ang syntax ang pag-aaral ng structure ng mga sentence. Sa pag-aaral ng structure ng mga pangungusap, ginagamit ang parirala at sugnay upang makabuo ng pangungusap. So, ano ang parirala? Ang parirala ay lipon ng salita na walang paksa o simuno at panaguri at wala ring buong diwa o kaisipan. Mayroon ding mga uri ng parirala. Una, ang pariralang pang-ukol. Ang pinangungunahan ng mga pang-ukol na, sa, ng, para kay, alinsunod sa or kay, hinggil sa or kay. Halimbawa, sa paaralan, para kay Bert, hinggil sa bayan. Ang pangalawang uri ay ang pariralang pawatas. Ito ay binubuo ng pangwatas na pandiwa at layon o panuring nito. Halimbawa, umiibig sa bayan, maghabol sa bata. Yun ang mga uri ng parirala at dinadagdagan ng sugnay upang makabuo ng isang pangungusap. So, ano nga ba ang sugnay? Ang sugnay ay isang lipo ng mga salitang may simuno o paksa at panaguri. Buo o hindi buo ang diwa. So, mayroong dalawang uri ang sugnay. Sugnay na makapag-iisa, ito ay nagtataglay ng buong diwa o kaisipan. Ang halimbawa nito ay ako ay nakahiga at nang siya'y umalis. So, ang pangalawang uri ay ang sugnay na di makapag-iisa. Ito ay di buo ang diwa. Halimbawa, kung ako'y mayaman, hindi ako magtatrabaho. So, yun ang mga sugnay o mga uri ng sugnay na dinadagdagan ng parirala upang makabuo ng isang pangungusap. So, ano nga ba ang pangungusap? Ang pangungusap ay isang salita o lipo ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa. So, mayroong dalawang bahagi ng pangungusap, ang karaniwang ayos at di karaniwang ayos. Pag sinasabing karaniwang ayos, nauuna ang panaguri bago ang simuno. Halimbawa, magluluto ang nanay ko. So, ang karaniwang ayos nauuna ang panaguri na magluluto. So, ang di karaniwang ayos naman ay nauuna ang simuno sa panaguri. Halimbawa nito, ang nanay ko ay magluluto. So, nauuna ang simuno na ang nanay. Mayroon ding mga anyo ng pangungusap, tulad ng payak na pangungusap or binubuo ng isang diwa lamang. Tambalang pangungusap na binubuo ng dalawang payak na pangungusap at dapat magkaugnay ang mga ito at nagkakaisa sa kahulugan. Mayroon ding hugnayang pangungusap na binubuo naman ng isang sugnay na nakapag-iisa at isa o higit pang sugnay na hindi nakakapag-isa. At ang huling anyo ng pangungusap ay ang langkapang pangungusap. Ito ay binubuo ng dalawa o higit pang sugnay na nakapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di makakapag-isa. At doon lang nagtatapos ang tungkol sa lexicon at syntaxes. Maraming salamat.